I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Siyempre, may nagtanong, ano ba ang gagawin doon sa mga sasakyan ni Diskaya na nakumpiska ng gobyerno sapagkat ito po ay smuggle car. Bakit? Wala pong sapat na dokumento, kaya inimbargo po ng pamahalaan. Ano ba ang gagawin sa mga sasakyan? Well, anyway, bago tayo pumunta dyan mga kababayan, no, ito po, no, nung pumutok itong issue sa flood control tungkol sa Diskaya, yung pag-testify nila sa Senado, kinabukasan kumilos po ang Bureau of Customs ay inspect ang bahay ni Diskaya doon sa mga sasakyan. So, sa madaling salita ay nakita po nila na yung mga sasakyan na yun ay walang sapat na dokumento. So, ang ginawa ng Bureau of Customs ay nag-action kaagad, ay kinumpiska. Alam po ninyo yan kasi may video tayong kinuha, ay ika nga in-upload. So, dahil dyan mga bes, mayroon pa pala na maibang sasakyan na kinumpiska ng gobyerno. O, tingnan nyo to bago natin basahin yan. So, ito mga bes, ito po yung mga bagong kinumpiska ng pamahalaan. No? Ayan po si Commissioner Nepomuceno Sino, no, ng Bureau of Customs. Hindi lang yan, ito pa, pakita ko sa inyo. O yan, no? Mga bagong ano yan, bagong kumpiska yan mga bes, dinagdag doon sa 28 na kinuha nung una. Nako, bigati ng mga sasakyan na yan, no? Tingnan nyo naman ang harap niya. Hindi po basta-basta. Ay, sauce. Ito pa. Ayan, oh, wow, social. Gaganda, no? Nako po. Sakit sa kalooban yan, mga kababayan. Di ba? Biro nyo yun. Wow. Kadami yan. Ayan pa, Uy, ganda ra. Ito pa. Ay, ganda. Di ba? Mas maganda kung mayroon kang sasakyan na ganito, galing po sa pawis mo. Tulad ni pambansang kamao, Manny Pacquiao. Makikita nyo yung mga sasakyan nun, talagang magarang. Parang mas maganda pa nga itong mga ito kay Diskaya, Pero magaganda din mga sasakyan ni Manny Pacquiao, guys, Ayun, talagang milyon-milyon ang halaga. Yun, hindi talaga kumpiskahin dahil ay obvious naman mga bes, galing po sa dugot pawis niya yun. Pagod at pawis sa ibabaw ng ring. At kompleto ang dokumento nun, You see, mga bes, ang gaganda, diba? Ayan, wow, sosyalin, sana all. Ayan. Basahin po natin, mga bes, Ayan, BOC News Today, BOC, ayan, BOC News Today. BOC Hall, 13 Diskaya, link luxury vehicle into custody after custom violation. The Bureau of Customs, which is ang BOC, has intensified its crackdown on the smuggling by issuing a warrant of seizure and detention, WSD, against 13 luxury vehicles linked to the Diskaya family after securing probable cause and confirming violation of custom laws in line with the President Ferdinand Marcos Jr. directive to fight smuggling and corruption. This vehicle, were held into BOC's custody as a part of ongoing effort to hold violators accountable and safeguard government revenues. Dami yan, mga kababayan. Hindi lang po yan, mga kababayan, bukod pa sa kinumpiska po yung mga sasakyan na yan, dalawang sapat na dokumento, lumabag sila talaga sa batas. So, ang malaking problema din po ng Diskaya is mahigit 300 or 400 na bank accounts ay na-freeze ng pamahalaan. Di biro nyo, ng AMLA kamo. Nako, kaloka. Daming pera yun, mga besa.
O hinold talaga. O, ganun katapang ang kasalukuyang administrasyon. Kaya huwag kayong magloko-loko dyan. Sabi dito, these vehicles were among the subjects of ongoing investigation by the Senate Blue Ribbon Committee in connection with the alleged anomalous flood control project. Well, actually, no, yung mga sasakyan yan, galing din naman yan sa pera ng bayan, ano? 'Di ba? Sumusobra sila sa mga kickback nila yan. Earlier in September, the BOC conducted a searching operation at the premises of St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation in Pasig City, owned by the Diskaya family, which led to the discovery of 30 vehicles now under BOC custody. Naku, ito nagdagdag dagdag ito guys ng 13 vehicles. Ayan, mahaba na ito masyado mga besa. Ayan pinakita ko lang po sa inyo. Ayan another luxury cars from Diskaya confiscated by Bureau of Custom. 13 po, 13 plus 30. Di magkailan. Naku, dami huwag kayong ganyan mga bes. 43. Lahat yan smuggled. Di kayo naloka. Okay, ito babalik tayo doon sa unang binasa natin. Ito, di basahin po natin sabi dito mga bes po dyan ng TV Patrol, maaring ibinta ng pamahalaan ng luxury cars ng mga Diskaya kung mapatunayan illegal itong ipinasok sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Custom, nasa comment section ang buong ulat. Yes. 'Di ba? Walang sapat na dokumento, smuggle. Si gobyerno maaaring kumita ng 220 million sa pagsubasta ng nakumpiskang Diskaya luxury car. Ayun naman dapat. Dapat, 'di ba? Dapat isubasta, sabi ko nga doon sa unang video ko Dapat isubasta 'yan, no? At siyempre pag isinubasta 'yan, mga kababayan, kailangan kumpleto na yung papilis galing sa Bureau of Custom, siyempre sa pamahalaan. Nang sa ganun, pag sinubasta yan, kumpleto ang papel. Di ba? Ayan, 220 million. Nakong dami ito, mga bes. Di, ang gawin na lang siguro dito, no, para sa akin lamang. Dapat, dagdag na lang doon sa, ika nga, pambayad na lang sa utang ng Pilipinas. Kahit papano, no? October 1 ito, 2025 kahapon. Ayan sabi po ng TV Patrol. Guys, sakit sa kalooban, Madam Diskaya. You see? Kaya kung gusto nyo magkaroon ng mga mamahalin na sasakyan, paghirapan nyo mga bes. Kasi kung galing sa nakaw, madaling mawala din yan. Ayan po ang maaring mangyayari. So, kahit sabihin mo na ito po ay walang sapat na dokumento na ipinakita, still pa din, iimbestigahan pa rin yan. Dahil kung alam nyo naman, hindi naman basta-basta na porque sinabi na walang sapat na dokumento, kinuha na nila, yes, kinuha na nga nila, tapos hindi na, kumbaga, ibabalik o hindi na iimbestigahan uli. Siyempre, susuriin, busisiin mabuti rin. Diba? Baka yung iba mayroong dokumento. Hindi natin alam. Pero sabi nga doon sa ibang balita na nabasa natin, wala pong sapat na dokumento. Parang ang lumalabas is smuggle. Goes. Ayan po ang sagot doon sa mga nagtatanong. Ano ba ang gagawin? Ayan po, malinaw. If found out na talagang illegal, smuggle, ayan po ang magiging kahinatnan. Isusubasta po yan, ibibinta sa mga mayayaman na tao. Sinong mayaman dyan? Bilhin nyo na yung isa. Di ba? Sa mga mayayaman na tao. Yung kita niyan, syempre, ilalagay yan sa kaba ng bayan. Para nang sa ganun makabawi naman. Plus po doon sa na-freeze na account ng Diskaya family. Naku po, 400 yun na bangko, mga kababayan, na talagang hinold ng AMLA. Talaga naman. Ay nako, learn and lesson sa mga contractors, Huwag kayo sugapa. Learn and lesson, gawin nyo example ang Diskaya. Yan yabang-yabang pa niya.
sa interview ni Corina. Kaya ngayon, nga. So, ayan pa, tingnan nyo dito. Diba sinabi ko, na-freeze yung bank accounts ni Diskaya. Ayan, Advocates Philippines. Contractor couple, Pacifico, Curly, and Cesar, si Sarah. Si Zara or Sarah Diskaya have been rendered financially constrained following the freezing of older banks accounts, according to their legal counsel, Attorney Cornelio Samaniego III. Woo! Ako, wala na silang pambili ulam, guys. Ang susunod na kumpiskahin yung bahay nila na Malamol dyan sa Pasig, diba? Grabe, ang ganda ng bahay nito. Ayan mga beso, contractors, couples financially constrained as bank accounts are frozen. Patay kayo ngayon. Nga. Diba? Kung sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., talagang hindi nyo magagawa yan. Delikado kayo talaga. Pero kung sa panahon ni Digong, hindi kayo masisita. Baka tuloy-tuloy pa yung mga pinagagawa nyo. Swerte nyo. Hindi, wala. Kumbaga, ika nga mga kababayan, napakaswerte natin dahil si Pangulong Marcos Jr. ang naging presidente. Dahil lang galing po sa kanya ang mga expose na yan. Diba? Kaya sorry na lang sa mga nasagasaan ng Pangulo. Kailangan linisin ng Pilipinas. Kawawa kasi ang mga mahirap na Pilipino kayo nagpapayaman kayo. Tapos yung iba, lubog sa baha. Saan ang konsensya nyo? Saan ang hustisya? So yun mga best, kayo na po balang musga. See you again on my upload. See you again on my next upload videos. There's more, and of course, don't forget to follow me and likes. Hit the button bell para lagi kang updates. Okay? Bye and babus. God bless Philippines.